Ang pinakahuling sangkap ng tao, pinakahuling sangkap na mayroon siya before he will totally expired or completely leave his body, ang pinakahuling maiiwan, it is his hearing. Believe me, this is true. Marami tayong mga naririnig sa simbahan, mga sermon, mga turo, mga teaching, pero aminin natin, wala tayong kakayahang mapakinggan o marinig kung ano yung tinig na sinasabi ng Espiritu Santo sa panahong ito. For some reason, ang ba? Familiar marahil. They're too much familiar. Just like Samuel during his time, kasama nang natutulog ang Ark of the Covenant. Para kay Samuel, walang iniba yung kwentong narinig niya noon nang sino mang lalapit doon sa Ark of the Covenant ay mamamatay na hindi karapat-dapat. But this lad, this guy, ang batang ito, ay parang used na siya every day of his life. Yun at yun ang kanyang nakikita. Yun at yun ang kanyang nakikita. Katabi pa niyang natutulog. But nothing happened. He became so familiar. But until one night. May katapusan ang ating pagiging familiar sa Diyos. May katapusan ang ating pagiging familiar sa loob ng simbahan. May hangganan ang ating pagiging familiar sa loob ng ministry. I'm telling you. Ang mga iba, hindi lang dahil familiar sa loob, marahil marami silang pinagkakaabalahan outside the church. They're probably too much involved sa maraming bagay outside the church. Maraming katransaksyon, maraming kausap. Nothing wrong with that, lalo na kung mahalagang yung ginagawa. Some people cannot hear, and they lose the ability to discern the voice of God. It's because probably without them knowing it, o siguro hindi lang nila tanggap, spiritually speaking, they are already declining. Pag ang tao may sakit, ang unang kapansin-pansin na makikita mo, wala siyang ganang kumain. Wala siyang appetite. Kaya nga yung mga nasa hospital, nakakapagtaka, dinadalhan sila ng mga samot-saring pagkain, mga prutas na mamahalin, pero alam naman nilang hindi makakain yung tao dahil may sakit. Hanggang sa mabulok na lang doon sa rep o kaya ang mga nakikinabang yung mga kamag-anak na nagbabantay sa kanya sa hospital, which is true. Kaya marahil, hindi mo naiintindihan o na-appreciate ang gawain ng Diyos, maging ang kanyang salita, ang kanyang presensya. It's probably you are already declining. Spiritually, you are about to die. Believe me, hindi mo lang tanggap yan dahil matigas ang ulo mo. Masyado kang believe sa sarili mo, masyado kang hanga sa sarili mo, o siguro, marami kang pinagmamalaki sa buhay mo. But again, my friend, everything has an end. Ang lahat ng bagay ay may katapusan. Sabi ko nga, yan ang pinakahuling matitira sa tao before he will completely leave his body. Before everything will be gone, God will always give you the last chance to respond. God will always give you the last chance to hear. And when you hear something, of course, you will respond. Probably,
you will just become neutral, or probably you will respond right or wrong. But at least, you will try to do something. Kaya nga, ito ay madalas kong maranasan kapag ako ay nasa ospital, and it happened many, many years ago. Paghahawakan ko yung tao, alam kong hindi na makarespond ang kanyang salita, hindi na makapagsalita, hindi na niya may buka ang kanyang mga mata. Magsasalita ako at sasabihin ko sa kanya, pisilin mo ang aking kamay kung naintindihan mo ang aking sinasabi. Deathbed na yan. And while I'm speaking, sharing the gospel, sharing about Jesus, alam mo nagre-respond siya, alam mong nakakarinig siya dahil pinipisil niya ang iyong kamay. That is the last part you're hearing. The last boys our first parents heard after they fell. Yung huling tinig na kanilang narinig ay, where are you? Nasaan kayo? Nasaan ka? Yan ang huling narinig nila. After that, wala na. The last voice they heard sa ating Panginoon before He gave up His ghost and died at the cross, ang pinakahuling narinig nila, it is finished. Alam mo, yung mga huling salitang yon ay napakahalaga. Napaka-importante. You better respond. Or doomed to die, or doomed to be judged, or doomed to hell. You better respond correctly. And before Jesus Christ ascended up high, after He was resurrected from the dead, muli, ang huling tinig na narinig nila ay, go. Go. So we better respond again. It is so very important for you and me na maunawan at marinig natin yung mga huling tinig at mensahe ng Diyos, lalo na sa panahon ito. My friend, the last voice, ang huling tinig na maririnig mo. At ito ang huling tinig na sinabi ng Diyos sa iglesia. To those who have an ear to hear, let him hear what the Spirit of God is saying. Yun ang huli. As if parang sinasabi ng Diyos, dadana ako ng dada rito, sabi na ako ng sabi, sermon ako ng sermon, pangaral ako ng pangaral, warning ako ng warning sa inyo, pero kung hindi naman ninyo pakikinggan itong sinasabi ko, it's useless. Kaya makinig ang may tengang nakakarinig. Narinig po ninyo yung salitang makinig ang tengang nakakarinig. Narinig po ninyo yung salitang nakakarinig. Kasi hindi naman lahat ng tao na nakikinig ay nakakarinig. Marahil, napakikinggan niyo ako, naririnig niyo ako, pero hindi niyo naunawan at naintindihan at hindi niyo naririnig ang dapat ninyong marinig. Is it possible? It is possible. Only those who have the ability to understand, the ability to hear, and the ability to discern the voice of God, they will be the one to catch the message in this last hour. Believe me, it is true. So you better pay attention to your hearing. Pwedeng may naririnig ka pero di makaramdam. Pwedeng may naririnig ka pero hindi makaunawa.
How can you hear what the Spirit is saying in the last days if you are spiritually insensitive? You are in the house of God. You are in the church. You should be sensitive in the Lord. We're not talking about religion here. We're not talking about fellowship. We're talking about Jesus. We're talking about God. We're talking about His Spirit. We're talking about His Word. So you better be sensitive in the voice and in the Spirit of the living God. Sa mga huling panahon, muli kong ipaparinig ang aking tinig. Yan ang sabi ng Biblia sa aklat ng Hebrew. Once again, the people will hear my voice. But only those who can hear are the one who will get. They are the one who will understand what my Spirit is saying. And so the Bible says, come away, come out among them, my people. Come away, my love, come away. Let you hear me. Hindi mo marinig ang aking tinig habang nandyan ka. You will be distracted instead. You won't get anything from those people, from those things that distract you. Kaya nga minsan, alam nyo, hindi na natin na-appreciate ang salita ng Diyos at naiintindihan ang salita ng Diyos because minsan, mas binibigyan natin ng halaga ang narinig natin sa labas na hindi ka naman sure kung totoo o hindi. Hindi ka naman sure kung binobolahan ka lang nila o hindi. Remember this, ang tao, meron siyang incline na makinig sa masama because of your old nature. Do not trust your heart, do not trust yourself. Ang tao, meron siyang inclination na gustong marinig ang mali. Ang tao, meron siyang inclination na gustong marinig ang negatibo. Ang tao, meron siyang inclination na gustong marinig kung ano yung masama. Why? It's because dyan na-design ang tao dahil sa kanyang pagiging lumang likas at pagiging makasalanan. All you want to hear is those negative. Why? Because kapag nakakarinig ka ng masama, nakakarinig ka ng maling balita, nakakarinig ka ng chismis, you always want to compare yourselves to other. Without you knowing it. But it is true. People love to compare themselves. And so when they are in the church, when they are in the house, they cannot understand, they cannot even get the message. Because their mind and their heart was already polluted. Nabirusan na ang kanilang isip, ang kanilang utak sa labas. And when they are in the house, it's all but pretension. Puro pagpapanggap, puro kaplastikan, puro hindi totoo. Kunwari, nakikinig, pero hindi makaintindi. Kunwari, nakatingin, pero hindi makakita. Hindi naunawan kung ano ang nais ng Diyos na iparating sa kanila. All because they begin to harden their heart. Alam mo, sabi ng Biblia, huwag na kayong makipag-isa sa mga hindi mananampalataya. Mari bang magsama sa katuwiran ng kalikuan? Ang liwanag sa kadiliman. Mari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Anong kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako magiging Diyos nila at sila magiging bayan ko. Kaya lumayo kayo sa kanila. Humiwalay kayo sa kanila. Period. Yan ang sabi ng Diyos, lumayo, humiwalay. Minsan mas close ka pa doon sa mga unbeliever na kaibigan kaysa doon sa mga Kristyano. Mas marami ka pang kaibigan doon sa mga hindi mananampalataya kaysa sa mga mananampalataya. Ano sa palagi mo mangyayari sa iyo? Tapos pinagmamalaki, pinagtatanggol mo pa na mas mabuti pa ang mga hindi mananampalataya, mabubuti kaysa sa mga Kristyano. Kapatid, don't ever say that. Para mo nang sinisira ng sarili mo. Ganun ka rin eh. Kristyano ka rin, di ba? Minsan mas ina-appreciate natin sila na alam mong kulto, alam mong relihiyon nila, ganon. Alam mo, dinideny nila si Jesus.
Alam mong hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Alam mong they reject the Messiah. They even not believe the Bible. Alam mo yan. Iniinsulto ang mga Kristiyano, iniinsulto ang mga mananampalataya. And then, you keep joining them. You keep loving them. As if they are your true brothers and sisters. My friend, the Bible says, lumayo kayo sa kanila. You will be distracted. Kaya nga, when you are in the church, when you are in the house, anong mapapala mo? Nothing. Hindi mo na-appreciate ang Diyos, hindi mo naririnig ang kanyang tinig, hindi mo na-appreciate ang mensahe, dahil napangunahan ka na ng mga narinig mo sa labas na itinuturing mong tunay na kaibigan. Pero ang sabi ng Biblia, mananahan lamang ako at mamumuhay lamang ako sa piling nila kung sila'y hihiwalay sa kanila. Huwag kayong makisama sa anumang karumihan at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo. Kayo'y magiging mga anak ko. Ito ang sabi ng makapangyarihang Diyos. Pakinggan mo ito, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. Bad company always corrupts character. Totoo yan. Huwag daw tayong padaya. Huwag. Yung kapatid mo kay Kristo, kahit imperfect yan, at least somehow, kapatid, pagtiisan mo yan dahil binabago pa yan at mabago pa yan. At least meron siyang inclination to be na marinig ka, ang tumanggap, ang magpakumbaba, ang at least buksan ng puso at para magbago. Pero yung mga nasa labas, they don't care. Pangaralan mo yan, ikaw pang lilitaw na masama. They won't understand you. Kung ang kinakasama mo, lasenggo, lasenga, drug addict, mahilig sa bisyo, what do you expect na mangyayari sa iyo? Ganun din. Alam mo, sabihin mo sa akin kung anong klaseng kinakasama mo, kinakaibigan mo, ganun ka rin. Maniwala ka sa sinasabi ko. Huwag din ito yung pagdamdam, but it is true. Kung ang kasama mo mahilig sa chismis, ganun ka rin. Kung ang kasama mo mahilig sa kasinungalingan, ganun ka rin. Kung ang kasama mo mahilig sa corrupt, ganun ka rin. Kung ang kasama mo mahilig sa pornography, pinag-uusapan niyo pornography, kabasusan, ganun ka rin. Sugrado yan. Kung ang kasama mo drug addict, ganun ka rin. Sugrado. Forgive me for saying this. I'm telling you, why you join them? Walang mali ang makisama sa mga hindi mananampalataya. Hindi naman tayo nagbibigay ng parang nagpapa-importante na para kung sino tayo, holier than daw tayo sa kanila. No way. I'm not referring to that. I'm not talking to that. Ang ibig kong sabihin dito, matuto kayong maglagay ng boundary. Pag alam mong ginagawa nila masama, don't join them. Sapagkat, how can you win those people kung nakikita niya sa iyo na walang iniba sa iyo at ikaw? Nagmamalaki kang born again? Tapos, sinasabi mong born again ka, wala namang nakikitang kaibahan sa iyo. Oh kapatid, do you think they will be convinced to believe you? No way. Ang tao tumitingin sa bunga, hindi sa doktrina. Kahit recite ka ng John 3:16 dyan, kung wala naman nakikitang liwanag sa iyo, kahit ipagmalaki mo pa yung church kung saan ka kabilang, wala iyang mapapala sa taong kaibigan mo kung wala naman nakikitang liwanag at ilaw. Kailangan kang maliwanag, kailangan kang magliwanag, kailangan meron silang makitang kaibahan, pagkakaiba sa iyo at sa kanila. Kailangan meron silang mapansin na mayroon ka na wala sila. May nagagawa ka na hindi nila nagagawa at meron kang hindi nagagawa na nagagawa nila. It's time for us to really make a difference. Show who you are. We are the light of this world and we are the salt of this world. The Bible says, may asin tayo, may lasa tayo. May lasa ka. Iba ka. Hindi ka matabang. May lasa ka. Ano sabi ng Biblia, mga taksil, hindi ba niyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sino man nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway
ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya may kaagaw sa ating pag-ibig. Yan ang sabi ng Biblia. Pero sa mga mapagpakumbaba, ito, mahigit na malakas ang tulong na binibigay niya sa atin. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Kung mapagmataas ka, laban ng Diyos sa iyo. Kung matigas ang ulo mo, laban ng Diyos sa iyo. Kung sinasabi mong narinig mo na yan, hindi mo alam, mapagmataas ka. I know that, I hear that, hindi yan kababaan. Paano malulugod ang Diyos sa iyo kung wala kang kababaan? Kaya nga sabi ng Biblia, pasakop ka sa makapangyarihang Diyos, labanan mo ang diablo. Hindi mo malalabanan ng diablo, kapatid, kung hindi ka pasakop sa Diyos. Malalabanan mo lang si Satanas, malalabanan mo lang yan kapag ikaw ay magpasimulang magpakumbaba at pasakop sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Linisin ang iyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ang iyong puso, kayong pabago-bago ang isip. I prayed na walang sa atin narito ang pabago-bago ang isip. Sabi nga sa Good News Translation sa James 4:5, don't you think that there is no truth in the scriptures that says the spirit that God placed in us filled with fierce desire? And sabi pa sa New Century Version, do you think the scripture means nothing that says the spirit that God made to live in us wants us for Himself alone? Nangangahulugan, huwag ninyong tingnan ang sinasabi ng Biblia na parang walang kwenta nang sinasabing ang Santong Espiritong nananahan sa inyo ay may kakayahan, may kapangyarihan na gawin kayong banal, gawin kayong matuwid, may kakayahan at may kapangyarihan, gawin kayong kakaiba, gawin kayong peculiar. May kakayahan ang Espiritong nasa inyo. Kaya niyang kumilos gumawa. Kaya niyang kumilos gumawa. Huwag mong sabihin, kaya ako nasa sanlibutan, mabuti magpanasan sa sanlibutan, naaaliw ako, nako-comfort ako, masaya ako. Kapatid, you're wrong. The Holy Ghost has the power and the ability to give you the joy, to give you the peace, and to pour out love to you. Yan ang sabi ng Biblia. Why be friend? Bakit ka makipagkaibigan sa mundo samantalang ang Santong Espiritu ay nandiyan na binigay na sa atin? So wag mong i-take lightly. Wag mong walain kabuluhan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa banal na Espiritu sapagkat mayroon siyang kakayahan na turuan ka, puspusin ka, i-transform ka, baguhin ka, i-comfort ka, i-strengthen ka. He has all the power to do it by Himself. But sometimes, masyado nang nagiging dull, mapurol ang ating pandinig. Masyado tayo nagiging familiar. Just like this lad, this boy Samuel, nang narinig niya ang Diyos, he thought it is Eli who do the speaking. Napagkamala niya, ang naririnig niya ay yung pari, yung Eli, yung high priest during that time. Kumakaway ang Diyos sa kanya at nananawagan, Samuel, Samuel. Tatayo si Samuel, babalik siya kay Eli, sasabihin, tinatawag ba niyo ako? Sabi niya, no, hindi kita tinatawag. Balik ka na sa higaan mo, baka nananaginip ka lang, hupotami, alipungatan ka mo. Go back to where you are. Tutod na ka. Babalik, tulog. Samuel, Kristiyano ganun katyaga ang Diyos sa iyo. Kahit pabalik-balik ka sa iyong tulugan, minsan hindi mo siya pinapansin, but He will keep on calling you. Minsan babalik ka sa igahan, gigising ka, babalik sa igahan, tapos gigising, babalik sa igahan. But God will keep on talking. God will keep on calling you. He won't stop until He will hear you respond, saying, here I am. You speak, listen. I am listening. He won't stop talking, getting your attention until you will say, Lord, here I am. Your servant
is listening. What do you want me to do? But the problem, iba ang naririnig natin. Used na tayo sa service. Used na tayo sa church. Familiar na tayo sa Ark of the Covenant na katabi nating natutulog araw-araw. Yan at yan ang ating nakikita. Pero hindi mo alam, God is already speaking to you. Ang naririnig mo, si Eli. Ang naririnig mo, si Eli. Ang nakikita mo, si Eli. Pero hindi pala si Eli ang nagsasalita. Diyos na pala ang nagsasalita sa iyo because you became too familiar. Makinig. Ang may tingang nakakarinig. Gumising ka. Pag-alabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay na malapit ng mamatay. Alam mo ba, you're about to die. Something in you is dying. When God gave you life, nang ikaw na born again, nang ikaw na born again, God gave you one of the most precious treasure on earth, even in heaven. It is the life of His Son, Christ in you, the hope of glory. He gave you that most precious treasure. It is the life of His Son. That life was imparted through the power of the Holy Ghost. Pero Satan won't give up easily. In the book of Revelation chapter 12, Satan's aim, itong matandang dragon na ito, ay gustong patayin yung man-child na dala-dala ng woman na tinutukoy doon sa Revelation 12. Ang woman na tinutukoy dyan is no other than the church. As if, para kong nakikita, para kong naririnig, sa mga uling araw, muling bubuhay ng Diyos si Kristo sa loob ng iglesia. Muling ipakikita ng Diyos na si Jesus ay buhay sa loob ng iglesia. He is not dead, but He is alive. This is the last day church. But Satan won't give up easily. He will try his best to kill the man-child. Man-child, ang sabi ng Biblia. Papatayin niya yon, aalisin yung buhay. Sisikilin yung buhay. Ibibisi ka sa maraming bagay. Ididistract ka sa maraming bagay. Hanggang sa walang maiwan kundi religion na lang. Nandyan ka nga sa church, pero religion na lang pala. Having a form of godliness, but there will be no more power that can transform and change you. No more anointing that can change you. No more presence of God that can change you. What makes you change? Not my sermon, not my teaching. What makes you change? It's the power of the Holy Ghost. It is His anointing. It is His presence. It is His power. The demonstrations of the power of the Holy Spirit. Not my word, not my eloquence of man's wisdom, but it is the power of the Holy Spirit. This is what makes the church change. But the Bible says in the book of Revelation, it is almost gone. Point of dying. Kaya ang sabi ng Biblia, gumising ka. Wake up before it's too late. Not only wake up, pag-alabin mo ang mga katangian na nalalabi, na malapit ng mamatay, but I'm telling you, fan into flame. Alam ba niyo kung anong ibig sabihin ng fan into flame? Kung yung baga, yung uling, yung baga ng uling ay malapit ng mamatay, anong ginagawa ng tao? Pinapaypayan niya ito. Nilalagyan pa ng uling at pinapaypayan. Bakit? Para patuloy na magbaga. Nasaan ang iglesia? Nasaan ang mga maraming Kristiyano? Instead ng bigyang atupag o pagpunyagain o bigyan ng
seriousness, yung kanilang buhay sa Diyos, ang nangyayari, mas maraming oras sa labas, mas maraming oras sa mundo na hindi alam, tuluyang namamatay yung buhay na minsan pinagkatiwala sa kanila nang sila born again. You know, many churches, they have so much gimmick and program, but forget the life of Jesus inside. We have many activities, so much program in the house and in many churches and in many ministries, but neglect the man-child. I'm telling you, and this is true, everybody dies. Everybody dies, but not everybody lives. Marami. Lahat tayo mamamatay. Pero hindi lahat naranasan kung paano mabuhay. Our last hope is to wake up. This is our last hope. He that can hear to hear, let him hear what the Spirit of God is saying. And Jesus Christ says, I tell you the truth, the time is coming and is already here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will have life. Give your life a chance. Open up your heart. Open up your mind. Listen to the voice. Listen to the word. And the Bible says it will give you life. Naalala ko si Elijah. This man lose his ability to hear the voice. Kaya nga, nang nakita ng Diyos si Elijah nasa yungib, nagtatago, afraid for himself. He was actually paralyzed by fear, paralyzed by depression, discouragement, frustration. You can name all those issues. When man is hiding, when man is sad, when man is lonely. Pero ang sabi ng Diyos, anong ginagawa mo sa yungib? Anong ginagawa mo dyan? Walang ano-ano yung nagsalita si Yahweh. Anong ginagawa mo dyan? Alam mo, dadalawin at dadalawin ka ng Diyos. Tayong lahat. Kahit saan kuweba ka pa nagtatago. Dahil na lang sa pag-ibig ni Kristo sa atin at ng Santong Espiritu na alam kong pinagkamatayan ka niya. Nasaan ka mang kasalukuyan na nagtatago. Nagtatago sa iyong sarili, nagtatago sa iyong kataasan, nagtatago marahil sa takot, nagtatago ka because of, many things, many issues in life. But I'm telling you, there came a time God will be going to talk to you at itatanong ng Diyos sa iyo, anong ginagawa mo diyan? Anong ginagawa mo diyan? Anong ginagawa mo diyan? What's going on with you? Elias, ang tagal mo na diyan, anong ginagawa mo? Ang tagal mo nang nakabalot diyan, anong ginagawa mo? Ang tagal mo nang nagpapanggap, anong ginagawa mo dyan? You're hiding. You keep on hiding. Anong ginagawa mo dyan? Alam mo, ang madalas na nagiging dahilan natin, especially when we face problems, struggles, and trials in life, we always think that we're alone. Ito rin ang naramdaman ng tao na si Elijah. Akala niya nag-iisa na lang siya.
Tumalikod na sila, ang sabi. They all worship Baal. Good prophets are dead. And now I'm alone. Don't you know na pinaglingkuran kita sa tanang buhay ko? I give all my life. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa iyo. Winasak ang iyong mga altar, pinatay ang iyong mga propeta. Look at this feeling, just like you and me. Ako na lang ang natitira. I'm alone with this. Ngayon, pinaghahanap din nila ako upang patayin. Don't you care? Look at me, I'm alone here. Alam mo, sabi ng Diyos kay Elijah, lumabas ka dyan. Come out. I want to say something. Meron akong pakikita sa iyo. Lumabas ka sa kuweba. Ang hirap mong pakinggan ng tinig ng Diyos hanggat hindi ka lumalabas dyan. Hindi mo pwedeng pagsabayan yung may galit ka, may tampo ka, nakatago ka dyan, may bitterness ka, may hinanakit ka. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Nandyan ang kataasan mo, nagtatago ka at the same time, you will hear the voice of God. Maring ang Diyos, kumakampay siya sa iyo, pero hindi mo naunawan kung anong sinasabi niya. Why? Because you are wallowing with your feeling. Masyado kang nababalutan ng iyong pakiramdam. Masyado kang nagiging emotional. Everything is superficial na hindi mo alam. Lumabas ka, ang sabi ng Diyos kay Elijah, tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito, dumaan si Yahweh, umihip ang napakalakas na hangin, sumabog ang bundok, nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol. Napakalakas ng lindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol, kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Here's the problem. Masyadong nasanay ang simbahan, masyadong nasanay ang iglesia, masyadong nasanay ang mga Kristiyano sa puro superficial. Pero wala doon ang Diyos. Minsan puro emotion. Pero walang spiritual impact yung kanilang naririnig. Puro emotion. You can see them, they cry. But no spiritual impact. That doesn't mean you're emotional. You are spiritual. Maraming emotional na hindi naman spiritual. Maraming emotional na hindi naman nila narinig ang tinig ng Diyos, na hindi sila nakaka-get in touch sa Diyos. Wala silang connection sa Diyos. It has nothing to do with the Spirit of God. Nothing to do with the move of God. Masyadong nasanay ang simbahan sa puro emotional, sometimes not only emotion, but hype. You know what hype? It's a feeling of excitement. Itong binantayin ko sa aking sarili when God taught me not to become hype during I teach and share. Yes, I may be excited sa aking tinuturo, but probably at pwede that God is not there. Pwedeng wala ang Diyos doon. I can be excited. I can shout and shout if I want to. But God is not there. You can sing, you can play, you can dance, you can do everything in the house. But it's possible na wala ang Diyos doon. Kaya ang sabi ng Diyos kay Elijah, huwag mong i-misinterpret, huwag kang pa-confuse kung ano yung superficial at kung ano yung totoo. Hindi sa lahat ng yan, earthquake, wind, you can name them, nandyan ako. Hindi ko mo nakikita mo parang extravagant, nandyan ako dyan. No, wala ako dyan. Prosperity is not even the sign that God is there. Hindi mo nangangahulugang ang simbahan ay prosperous at ang Diyos ay nandyan. Don't believe that. It's a lie.
It's not about prosperity. It's not about emotion. It's not about hype. Yes, nowadays, you can see people in the church. They're all excited. Hype. Dundagan. Sayawan. Shouting. Etc. Maubos ang kanilang tinig. Shouting and shouting. But God is not there. Wala ang Diyos doon. Kaya pag-uwi nila, ang bigat nila. Kaya ang pag-uwi nila, empty sila. Nagtataka sila. Tapos bandang uli, sisisihin pang Diyos. Lord, naglundag-lundag ako kanina. Bakit gano'n na nangyayari sa akin? Lord, ano bang nangyari? Lord, na-slay ako kanina. Bakit gano'n na nangyari, Lord? Walang Diyos dyan. Dumaan ng malakas na hangin, nagkadurug-durug na. Pero wala pala ang Diyos doon. Kahit nagdurug-durug ng mga upuan dyan, nagkadurug-durug ng mga nandi dyan, pero wala pa rin ang Diyos dyan. But you know what? Anong mahalaga sa huling araw? Let me close with this. Anong mahalaga? Anong importante? Gusto yung malaman? Sabi ng Biblia, pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang panay. It is that still small. Only those who have the ability to hear, they are the ones who can understand and receive the word in this last hour. He that can hear to hear, let him hear what the Spirit of saying in this church. Shall we bow our head, Father?